Sa unang bahagi ng ating talakayan, nalaman natin kung paano ipinaliwanag ni Aristotle ang kanyang pangangatwiran tungkol sa paggalaw ng mga bagay. Para sa kanya, gumagalaw ang mga bagay dahil ang mga ito ay tumutungo sa kanilang natural resting place base kung anong element ang bumubuo sa mga ito. Ayon din sa kanya, mas mabilis mahulog ang mas mabigat na bagay kumpara sa mas magaan na bagay. At kailangan ng puwersa para patuloy na kumilos ang isang bagay. Kaya, kung mawawala ang puwersa sa kumikilos na bagay, ito ay hihinto. Ngayon naman, ay talakayin natin ang konsepto ng motion para kay Galileo Galilei. Ipagpapalagay din natin na kasama natin siya na parang nasa isang interview. Good day, Sir Galileo. Good day to you too. Can you share with us your idea about motion? Of course. All objects move depending on the forces acting on it. Do you agree that objects fell to Earth because they wanted to reach their natural place, and that the heavier an object was, the faster it would fall? All objects, regardless of elemental composition, will fall down when thrown. All objects fall at the same rate even if they have different weights. Why don't you try it yourself? Sige nga, subukan nga natin. Halimbawa ay ang dalawang batong ito na magkaiba ang bigat. Kung sabay nating bibitawan galing sa magkapantay na taas ang mga ito, sabay ang mga itong mahuhulog sa lupa anuman ang bigat ng mga ito. But Sir Galileo, why is it that when we throw stone and paper at the same height and at the same time, the heavier stone falls first? In the absence of air resistance, all objects fall at the same rate even if they have different weights. Try it. Sige nga ulit. Kung sabay nating bibitawan galing sa magkapantay na taas ang bato at papel, mauuna raw mahulog ang bato kaysa sa papel dahil sa air resistance na nagpapabagal sa pagbagsak ng papel. Subukan nga nating lukutin ang papel para mapababa ang air resistance dito. Oo nga, sabay na silang nahulog. Sir Galileo, what about the idea that no motion will take place unless there is a force on contact with an object? An object moving along a horizontal or vertical path will continue moving unless acted by an external force. Hence, the motion of an object will not stop unless something stopped it. Force is not needed to sustain horizontal motion. But when we push an object, it will move. And when we stop pushing it, it stops. The movement of the object is affected by the friction on the surface, making it to slow down and stop. If a log is pushed on a rough surface, it will roll for some time before it will come to a stop. Try it again on your own. Sige nga ulit. Pero wala tayong log. Kaya lata na lang ng sardinas ang gagamitin natin. Kapag itinulak natin ito, kahit wala na yung force na ibinibigay natin, ay nagpapatuloy pa rin itong kumikilos. Nangangahulugan na hindi kailangan ng force upang magpatuloy gumalaw ang bagay. Precisely. Kung papansinin natin, pinapatunayan ni Galileo Galilei ang kanyang mga kaisipan gamit ang pagpapakita ng aktwal na pagsubok sa mga ito. Samantalang si Aristotle ay ipinapaliwanag lamang niya ang kanyang kaisipan gamit ang kanyang sariling pangangatwiran. Gusto niyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay nyo? Subscribe na!